Hi guys, welcome back to again to my channel. It's Carlita. So for today's video, nandun pa rin tayo sa performance marathon uh, with Bini sa kanilang performance sa Aurora Festival sa Clark, Pampanga. Since nag-announce ng Aurora na magkakaroon ulit ng Bini appearance sa ano naman to, sa Davao. So ayan, pinakita na ni-reveal na nila na headliner ulit ang Bini. This time sa Davao naman, October 25 kung hindi ako nagkakamali. So ayun lang pagkakaalala ko. And so ayun, for sure maraming mga bloom sa Davao ang matutuwa kasi mas malapit na sa kanila ang Bini, sa lahat ng gustong makakita sa Bini. Yan, bumili na kayo ng ticket. For sure, nagkakaubusan na ngayon kasi nagsimula na mag-ticket selling. So, ayun, before anything else, kung bago ka sa channel na to, please subscribe and sana matapos mo yung video hanggang sa dulo. So, ayun, let's watch Bini Day 1 all intros doon sa Aurora Festival. And etong video na to ay from Monk in video. So i-visit nyo yung kanyang YouTube channel and subscribe nyo na rin siya kasi ang gaganda ng kuha niya sa mga videos, especially Bini dun sa Aurora Festival. So ayun guys, let's start and let's see yung kanilang intro ng Day 1. Sigawan na agad yung mga tao. Oh, si Aya. Okay, so ang unang-una is Aya. Siguro ano to, eldest to bunso. So ayan, unang-una si Aya nag-perform. So parang ilang seconds lang, 29 seconds. Siguro every member meron silang 30 seconds to show their intros, no? So ayan, and kay Aya, actually hindi ko alam kung ako lang yung nakakapansin sa kanya, pero yung footwork ni Aya sobrang nag-improve yung the way niya magsayaw and i-project yung sarili niya kapag nagsasayaw or kumakanta. Sobrang nag-improve simula nung nag-training sila hanggang ngayon. No, nakikita ko sa mga videos niya yung footwork, yung the way niyang pagsayaw, parang naturally lumalabas. So, ayun lang. Sa video na to, ang ganda nung intro nila, no? May pasabog, may pa-cap, may pa sombrero, then yung paghagis. Then si Aya mismo, ang tangkad niya tingnan dun sa stage. Though matangkad naman siya, 5'6", pero parang feeling ko mas matangkad siya dito sa stage na yun, or yung camera works lang. So ayan, so tingnan natin kung sino yung sunod. Siguro si Colette kasi siya yung second to the eldest. Okay, isa-isa talaga sila. Who's this? Oh, yun nga, sunod-sunod nga. From panganay to bunso. Ang astig nung gano'n ni Colette sa huli. So, ayun, si Colette, ibang klase din yung way niya ng pagsasayaw eh. Meron din siyang angas siguro dahil sa
part siya ng puppy line doon sa Bini. Kaya siguro naturally lumalabas yung pagka-maangas niya, the way niya sumayaw. So ayan. Next is Gwen. Maloy pala, Maloy. Oo, Maloy nga. Mayroon silang mga kapa tsaka yung parang cowboy hat. May patapon pa. Bakit parang feeling ko, ulitin natin yung kay Maloy kasi parang bitin yun sa kanya dahil dun sa naagaw na seconds nung pagtapo ng hat niya. Parang may nag-skip na steps. Ulitin natin yun sa kanya. Ayun o, parang natagalan siya eh. Next is Gwen, I think. Wow, ang sexy ni Gwen. Ang sexy niya, ang tangkad niya. Yung camera works to, pero ang tangkad niya. Tsaka, medyo daring or revealing yung aura dito ni Gwen. Yeah. Next is Stacy. Yung mga bunsulay na. Si Stacy talaga para siyang may ring light eh, oh. Alam niyo ba, ito opinion ko lang. Tingin ko si Stacy, nakikita ko sa kanya napaka-accurate ng galaw niya. At the same time, effortless yung pagiging soft dun sa pagsayaw kasi ganun talaga siya sumayaw. Pero isa siya sa dancer or isa siya sa member ng Bini na napaka-accurate nung paggalaw. Wala masyadong extra movement. Parang ano na eh, parang muscle memory niya na or talagang alam na ng katawan niya yung sistema pagdating sa pagsasayaw. Parang natural lang, walang pilit, walang puwersa, parang ganon. Yun lang yung sa tingin ko kay Stacy. Mika. May patapad. Napansin ko dun sa sa sayaw ni Mika. Alam niya yung pagdating sa choreo kay Mika, parang laging may hand movement. No, parang majority of the steps may hand movement. Katulad nung sa NFT nung solo performance niya, di ba hindi ko alam yung tawag dun sa ganong choreo eh, pero ganun siya. Ganun yung mostly kapag nagsasayaw si Mika, may masyadong hand movement or dahil flexible siya masyado, pati yung legs movement, so ganun. Yun lang yung napansin ko from NFT tapos sa ngayong performance niya. Alam ko may yun eh, may tawag na dun eh, may term para dun sa movement na yun. So ayun. So next naman tayo from Mika. Ang sunod nito ay si Joanna na kasi pangalawa siya sa bunso.
Joanna. Ito yung may bangs siya bangs. Ito rin si Joanna, isa to sa mga sa mga dancer ng Bini na sobrang hataw kapag sumayaw. Kung lahat ng genre ng sayaw, klase ng sayaw, parang kaya niya. Kung maaalala nyo, meron silang post na sa isang dance studio sila, parang ayun. Tapos sumayaw sila ni Stacy, ni Mika, and Joanna ng ano bang kanta yun? Basta yung nagtitrending before na sobrang full out yung sayaw. Then yung nag-split pa doon si Mika. Hindi ko maalala yung yung sayo na to. Pero eto papakita ko. Yan. Sa search ko mamaya papakita ko sa inyo. So yan, nakikita nyo na. Yan yon. So ayun, grabe din yung husay ng katawan niya. So ayun. So lastly is yung bunso, ang ating main dancer. Wow, astig ni Sheena. So yun guys, ayun, nakita natin yung 8 members. So si Sheena yung last. So si Sheena, wala namang duda doon kung gaano siya kagaling sumayaw. And wala naman siyang dapat patunayan. And doon sa video na yun, talagang Sheena lang, Sheena, ang ating main dancer. So ayun, doon sa intro nila, it's so nice to see, no? Kasi nabibigyan ng highlights yung individuality nila as a member. Kasi 'di ba minsan di naman minsan pero laging syempre grupo sila, so laging walo sila. And yun, minsan lang magkaroon ng ganun na highlight yung bawat member without other members sa tabi. Then nakikita kung paano sila, 'di ba, as a dancer. So ayun, kahit 30 seconds lang 'yon, at least nakita natin sila isa-isa, pinakita nila yung skills nila, the way nilang magsayaw. And dalhin yung sarili nila sa stage kahit mag-isa lang sila. So ayun, doon nakita naman natin sila nag-solo performance, pero iba pa rin yung na-highlight din yung individuality nila. Kahit in a short yung maikling kumbaga yung segundo na binigay sa kanila to pakita yung sarili nila. So ayun, thank you to Monk in video, and napakaganda ng kuha niya, tsaka alam niya kung kailan itatapat doon sa member yung focus and kung kailan ilalayo. So yun guys, yan, yun. Thank you so much for watching. Kung nakarating ka hanggang dulo, salamat sa iyo sa pagsabay mo, sa pag-react, sa panonood. Salamat sa iyo, and sana mag-subscribe ka na sa channel ko. So ayun guys, then please support my Patreon page or account. So ayan, visit nyo kapag may time kayo, and pa-support na rin po. So yan guys, thank you so much for watching.